Good morning everyone. Yan, narito tayo ngayon sa ating devotional journey. And I'm so happy na makasama po kayong lahat. Alam ko pong lahat tayo ay nakakaranas ng kabutihan ng Diyos araw-araw. At especially lalo sa mga tao na laging uhaw at gutom sa presensya ng Panginoon. Alam nyo, kung tayo po ay magpapatuloy na nakakaranas ng pagkauhaw at pagkagutom sa paghanap sa Diyos at paglilingkod sa Diyos, napakaganda po niyan. Sobrang ganda po niyan. Yan po yung parang hinihingi ng pagkakataon na tinitingnan ng Diyos sa ating mga puso. So bago po tayo magpatuloy, pagbati po kay Jenny Beth Rhea, Heidi Cruz, Dennis Salazar, Darwin, Raziel Mascareñas, Oliva, at Atimel, Alpahora Johnson, and praise God, napakabuti ng Diyos. At salamat sa mga tao nagsishare ngayon ng ating gawain. Jen Barista, Pastora Jen, God bless you. Ayan. At purihin ang Diyos, napakabuti niya, sobra. Sa lahat ng kanyang ginagawa araw-araw. Alam ko, Sabado ngayon na dyan at marami naghahanda para gagawin o mga pastor na kanilang ituturo. At habang tayo nasa February, pag-ibig, tuloy-tuloy yung ating tinuturo. Okay, pagbati pa rin kay Darwin, Ver, John Parel, more blessings sa iyo kapatid. Lorena Rhea, Bebs, or Baby Rosel, ang baby ng Winnipeg. Ate Mel, ayan. Ate Ine, Cristobal, Sally De Lara, Danny Abat, Eden Uy, Dennis Salazar, Pastor Ami De Castro. Ayan, salamat Darwin sa pag-share ha. At yan nga ang gusto natin maibahagi ito at ma-share sa maraming tao. Thank you Sister Sally sa pag-share. At purihin ang Diyos. Ayan. Blessed morning everyone. Wonderful, powerful, ano pa bang pwede natin sabihin? Exciting day for the Lord, no? Eden Uy at Pastor Rex Pulan. Kumusta na ba? Ayan, kapatid. Ayan, ay malingkod ng Diyos. Rev Vicky Banawa. Alam nyo, if you are going to put or make your heart uh, uh, yung nag-expect tayo for God to do great things, especially now, 2026, alam nyo, iaayos ng Diyos sa ating mga puso at makakaranas tayo ng kakaibang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. At pagbati rin kay Edwina, Kaligner at Badetsky Arcangel. Lagay po natin yung ating pag-aaralan, sayang. Yan, sayang. Ayoko kasi dumating yung time na nangihinayang tayo sa lahat ng ating ginawa para kay Lord. Ria, God bless you. So, 1 Samuel 13:12, so I thought now that the Philistine will come against me at Gilgal, but I haven't sought the Lord with favor. I felt pressure into sacrificing burnt offering. Ang nagsalita po diyan ay walang iba kundi si Paul or si Paul, si Saul. Yan. Siya po yung nagsalita at nagbanggit ng mga takatagang yan. Tayo po yung manalangin sa oras na ito. Lord, I thank you so much sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong presensya sa aming lahat. At kami po ay pinupuno mo ng malalim at malawak na pagmamahal mo ngayong araw na ito upang lalo ka naming maunawaan. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo sa tawag nating God is in control, God's time is perfect? Kung naniniwala tayo ay hindi po tayo nagmamadali. Hindi po tayo gumagawa ng paraan para gumawa na para bang nasa control natin. Parang tayo ang may hawak na kung hindi natin gagawin ito, hindi ito mangyayari. Para mawala po yung bagay na yun at hindi po maging ganun ang ating kaisipan. I mean, ganun dapat ang ating kaisipan. God is in control. God is as His own time. Hindi po tayo magmamadali. We will continue on knowing God in a deeper and personal way. We'll continue on to do and move according to His will. Ayan. At
Magbati po kay Geo Rhea, Ralinda Espiritu, Gillerson Cartuela, at Cynthia, Pastora Cynthia Banaag, Liza Visconde Motar, Leti Almonte, at salamat. Gilier Sonia Gatchuela, God bless you. At pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Sa totoo lang ay dumadating yung time na para tayong katulad ni Saul minsan eh. Sabi niya ganyan, natatakot siya kasi ang mga Pilistino ay baka biglang dumating sa Gilgal. Ang Gilgal po ay ang lugar na pinagkukutaan madalas ng mga Israelita. At madalas yun ang iniingatang lugar ng Diyos. Nalimutan na ni Saul. Or kung hindi man nalimutan, hindi niya talaga naalala. Alam niyo kasi ang pagkakapili kay Saul ay nakita ni Samuel na bagay nga ito, matangkad, mataas kahit kanino man, pero si Saul ay marami pang dapat baguhin, ayusin sa kanyang pagkatao. Ang sabi rito ay natakot siya, nag-isip siya na baka dumating sila sa Gilgal. Bakit? Hindi ba kontrolado ng Diyos? Especially na ikaw ang kauna-unahang hari. Hindi nakita ni Saul gano'n siya kalaga. Alam niyo yung mga bagay na yan na nangyari minsan sa atin. If we don't see ourselves, how important we are before the sight of God, and how God will protect us, how the Lord will do great things and many things in our lives. Nalilimutan natin. Kaya itong 2026, lagi kong sinasabi yun. Lagi kong binabanggit yun. Ang sabi yan, but I haven't sought the Lord's favor. Hindi ko pa nakukuha yung pabor ng Diyos. Paano mo nga makukuha kung hindi ka nga nagtitiwala sa lingkod niya na walang iba kundi si Samuel? Hindi man lamang siya nagpasabi kay Samuel. Hindi man lamang siya naghintay kay Samuel. Si Samuel po ay, si Samuel, yan po sa English, ano? Si Samuel po ay laging nakaagapay kay Saul kasi yun ang kanyang naging trabaho na after na pumili sila ng hari. Alam niyo, kapag po hindi pinalagaan natin ang lingkod ng Diyos sa lahat ng bagay, yan, marami tayong malilimutan. Ano? Marami tayong hindi makikita. So, patuloy po tayong bumati. Ano? Bumati muna tayo. Christopher Cruz, Ulita, Tuliao, Elena Alzola, ayan, Liz, ayan, God bless you, Sister Elena. Alam niyo, pag hindi natin pinansin at binigyan ng pansin ang mga bagay na ito, darating oras na hindi natin nakikita, hindi talaga tayo naniniwala ng gusto sa Panginoon. Sabi niya, I felt pressure into sacrificing the birth offering. So wala pala sa puso niya yung pagsasacrifice ng time na yun. Kasi hindi naman niya talaga gawain yun eh. Hindi yun trabaho niya. Yung po yung trabaho ni Samuel ang makipag-usap sa Diyos bago sila makipagdigmaan. Alam niyo, minsan nangyayari ito. No? Nangyayari ito sa ating buhay. No? Nalilimutan natin na kapag meron tayong mga, katulad yung kunyari, yung meron tayong biniling sasakyan. Yan. Simple lang. Minsan sinasabi natin, hindi, napag-pray na natin kay Lord yan. Ayaw natin, hindi natin mahiling sa isang lingkod ng Diyos, lalo na po yung ating head pastor or lead pastor or senior pastor na i-ask sa kanya, would you please bless our car? Ganyan. Bless our home. Ayan. Mahalaga din yun eh. Or dedicate our child to God. Mahalaga po yung mga bagay na yun. At hindi natin sila nakikita na nilagay sila ng Diyos para dyan sa gawain yan. Na tulad ni Samuel, itong si Saul, napansin niya, pwede naman, kaya naman. Tayo na may pare-parehong lingkod ng Diyos. Hindi po ganun yun. Hindi po. Meron po talagang nilagay ng Diyos. So bago po magpatuloy, Mirna Narciso, God bless you, Isabel Cruz, Elena, Pastora Elena Parangipang, Fredlin de los Santos, Red Nova Magnaye Tapat. Yan, wala kang pasok ha. Yan. In other words, sobrang halaga po ng mga lingkod ng Diyos. At kahit na mangyari, we need them. Ito dapat ang makita ng ating mahal na presidente, vice-presidente, ng mga namumuno, mayor, governor, ayan. Dapat bigyan nyo ng pansin ang mga lingkod ng Diyos dyan. Ito naman mga lingkod ng Diyos, huwag nyong gamitin ang inyong posisyon din para makalamang o makagawa o magkaroon ng kikitain. Ang lagi natin isipin, tayo po yung mga lingkod ng Diyos. It doesn't matter whatever it is,
Ba't dito nangihinayang ako, sayang, nilagay pong unang hari si Saul, pero nagkamali siya. Hallelujah. Sabi ni Maridel Cabral, blessed morning po. Thank you, Lord, sa araw-araw na paggabay at pag-ingat niyo sa akin. Salamat din sa mga salita niyo na naging gabay ko araw-araw. Wow, praise God. More blessing po sa inyo. Tingnan natin, ang Diyos ay naghahanap ng hari eksakto sa nais ng mga Israelita. So people choose their king. Just like in our days, we choose people na mamumuno sa politika o kung saan man, sa eskwelahan natin at kung saan, sa ating ah, um, mga samahan. Pero alam nyo, ang Diyos din naman lagi ang pumipili at nilalagay niya yung aakma para sa mga tao. And so, ang so sad lang po itong pangalawang bahagi. Nakahanap naman siya, kaya lang hindi nakasunod sa nais ng Diyos. Sayang. Nakahanap ang Diyos, pero naghahanap siya nung susunod sa Kanya. Katulad din po natin, pwede tayong tawagin ng Diyos na pinili, tinawag. Pero sana maging matapat tayo according to Revelation 17:14. No? Maging matapat din tayo. Maging matapat tayo na sumusunod at nakikinig at naghihintay sa nais ng Diyos. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Alam nyo, minsan itong ating devotion, mahirap minsan bitiwan yung mga salita. May mga laman eh. Yan. At sige, buhati muna tayo, pampagana. Tuding Brocal, more blessing. Mabelen Manzanero, Richie Tolentino, at Sally De Lara, thank you very much. At kung tutuusin, para hindi manginayang ang Diyos, ang una nating isipin lagi, ang sumunod sa Kanya. Huwag matakot sa tao, huwag matakot kung saan, huwag mangamba. Hindi ka naman iiwanan at pababayaan ng Diyos. Laging ang Diyos ay nasa tamang panahon, always perfect time. Mahilig siya sa perfect time, mahilig siya sa timing. Yan. Mahilig ang Diyos sa pagpapalang lubos-lubos. Mahilig din siya sa paggabay, pagsama sa mga anak niya. At lagi niya tayong sinasamahan. Hindi niya tayo iniiwanan kahit kailan. Okay, hallelujah. Pagbati po kay Angela Batong at maging kay Badetsky Arcangel. Yan. Che Villar, Ami Magadya, Meran Magalong, Maring Irna Saludes, Rev Esper Kabanggon Matris, Ami Magadya, at salamat po sa inyo. Salamat sa inyo mga pag-amen. Tingnan natin yung kasunod na sinasabi dito. Pwede sanang magtuloy-tuloy ang paghahari. Pwede sanang si Saul ay magtuloy-tuloy ang kanyang paghahari. Alam nyo, ang dami ko pong panghinayang na naranasan noong mga unang panahon na ako po ay nasa lugar po ng Winnipeg. Nanginayang ako nung marinig ko sa isa naming mentor or teacher nung ako po'y nagsisimula pa lamang sa gawain. Ayan. Pero bago ko po ituloy, magbati po kay Leti Almonte, Jennifer Maglaway, Pastor Jennifer Maglaway, Pastor Cecilio Luces, ayan. At meron pa ba? Mabelen, yan. Praise God. Mga kasama na natin ito ngayon. Nanginayang ako, umalis sila sa Pilipinas, mag-asawa sila. No? At pareho po silang teacher ng Bible school namin or Sunday school teacher. Nakikinig ako, damandama ko ang kapangyarihan ng Diyos, damandama ko ang presensya ng Diyos. At minsan napapaluwa ako dahil sa matinding kilos ng kapangyarihan ng Diyos. O di ba ang ganda, no? Anointed, in other words, they are really anointed. But when they get here, and I was here, I tried to look to find them here sa Winnipeg. Nakita ko yung babae at siya nagsabi sa akin na naghiwalay na kami. Meron na siyang pamilya, sarili niya, meron ako sariling pamilya. Na siyang, ano nangyari? Ang laki ng tanong ko, sayang. Sayang. Ayan. Pero bago pa tayo magtuloy, batiin lang natin si Tita Mendoza na siyang nanonood. Gusto ko lang pakita ito sa inyo. No? Si Saul ay pinili ng tao na siyang pinili na rin ng Diyos. Kaya lang sayang eh. Sayang, hindi siya sumunod sa Diyos. Ay, bakit po ba yung dalawa doon po ba hindi sumunod sa Diyos? Kasi kung sumunod sila, tuloy-tuloy yung magandang istorya nila from Philippines to Canada.
Yun po ang pinaniniwalaan ko. Kapag po ang Diyos sinamaan tayo, matutunan nating sumunod. Bakit? Para magpatuloy yung nangyayaring maganda. Magpatuloy yung pagdaan natin sa anumang pagsubok na lalampasan natin. Magpatuloy yung ating puso na naghahanap ng kanyang presensya at kapangyarihan. Magpatuloy po tayong nagmamahal sa Panginoon. Magpatuloy po tayong maging malapit sa Diyos. Ikaw mismo at ang iyong buong pamilya, magpatuloy po tayo. Huwag po tayong manghinayang. Huwag po tayong magpumilit o kaya burahin yung ating nalalamang kabutihang ginawa niya mula sa kanyang salita na iginagawa niya sa ating mga buhay. Magpatuloy po tayo at sa gayon magtuloy-tuloy din ang magandang istorya na inimbak ng Diyos sa kanyang puso na gusto niyang gawin sa ating lahat. Ayan, no? Tuloy-tuloy nating pagmamahal sa ating asawa, pamilya, lahat yan, wag nating sirain, wag nating baguhin ang istorya. Alam nyo, kung meron mang pagbabagong pwede mangyari sa istorya ng buhay ng isang tao, ay nasa kanya rin. Kasi hindi niya tinuloy ang kanyang paglapit sa Diyos, hindi tinuloy ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Sayang napili na si Saul eh. Ang gagawin na lang niya, hindi naman niya alam talagang paano maging hari eh. Ang gagawin niya, magpasailalim sa guidance mismo ni Samuel kasi alam niya na yung kanyang paghari ay hindi talaga galing sa tao, galing din sa Diyos. Bagamat siya pinili ng tao, pero siya ay pwedeng bigyan ng wisdom, ng knowledge, ng guidance ng Panginoon sa magitan ni Samuel. At sundin niya bawat sinasabi ni Samuel, but it never happened. Na sinaktan niya ang lingkod ng Diyos, sinaktan niya ang Diyos mismo. Ayan. Patuloy pong pagbati kay Miriam Catilo. Ayan, salamat Edwina Caligner sa 4 na kamay na talaga nagsasabing, yes. Badetsky, thank you rin sa iyong double amen. At si Pastor Bobby Parel Abat, God bless you. Ayan, nakakalungkot eh. Ayan, Talen, Gayla, God bless you. Ayan, hallelujah. Tuloy po natin, ha? Ang sabi dito sa 1 Samuel 13:14, ang desisyon ng Diyos. Ito ngayon ang desisyon. But now your kingdom will not last. Ang lungkot, ano? Ang lungkot. Ang lungkot kapag sinabi ng Lord na hindi na lalabas ang magandang istorya. Ang lungkot nun. Pagbati ko po kay Sister Jen at siyempre belated din. At salamat din sa iyong pagtatanim. At alam ko Sister Jen, patuloy ka magpagamit kay Lord. Si Jen Bulak, Siyo, Salayo, God bless you. Sabi ni Sally De Lara, amen and amen po. Hindi na pa po huli ang lahat. Yes, binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataong itama ang lahat. Hallelujah. Totoo yan. But now your kingdom will not last. Ayan na. Kaya hindi po ako natatakot na may mangyaring masama sa buhay ko kapag umalis ako sa Diyos. Ang ikinakakatakot ko, o hindi man talaga takot, no? Meron lang akong fear of the Lord. Ayoko mawala ang Diyos sa buhay ko. Ayoko mawala ang presensya niya sa akin. Okay, kung anong istorya ang gusto niya, I submit. Gusto kong mag-submit sa Kanya. Gusto kong mag-submit kung anong istorya ang gusto ng Diyos sa buhay ko. Gusto ko siyang kilalanin. Hindi naman yan sa kung anong posisyon meron ka. Naniniwala po ako doon. Hindi po yan kung anong kalagayan meron ka. Hindi po yan. Ako naniniwala po ako dyan. Hindi po, ako man ay hindi pastor. Dati naman, hindi naman ako pastor. Pinanonood ko yung mga naglilingkod kay Lord. Ako yung hanganga at puring-puri sa Diyos. Hindi ko po pinili ang magpastor. Ako po yung tinawag talaga. Kaya ko po ito binabanggit sa inyo. Gusto kong ang ating ginagawa sa Lord ay mag-last. Ibig sabihin, magtuloy. Hindi to tumigil. Magtuloy-tuloy. Ayan, patuloy tayong sumunod sa Diyos. Sumunod tayo sa mga taong ginagamit din ng Diyos. Sabi niya ganyan, the Lord has searched for a man after his own heart. The Lord has appointed him as ruler of his people because you didn't follow the command of the Lord. God is searching for people who are after God's own heart. Yung talagang hinahanap niya. Yung ang hinahanap niya, yung ang puso niya ang gustong maranasan. Ang puso ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Grabe na to, no?
At siyempre, bumati lang ulit tayo kay Reynaldo Birch, Sherwin Salayo, wow, glory to God. At sabi ni Badetsky Arcangel, don't leave us God, we have nothing without you. Sabi po ni Pastor Ami Di Castro, amen, we need to keep going sa ating pagpapatuloy, sabi niya ganyan, doon natin makikita ang pagsama at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ang pagtigil, kundi ang pagpapatuloy dahil ah, sa pagpapatuloy may pabor, pagsama at karunungan na galing sa Diyos. Jen, Barista, Pastora, God bless you. Thank you for sa iyong pagtatanim. Hallelujah, glory be to God. Sabi ni Rev Nova, gusto ko po yon, ang istorya niya ang mangyari. Yes, hallelujah. Tuloy lang natin. Huwag tayong ma-discourage sa anumang nakikita natin sa ating paligid. Alam nyo, andiyan yan eh, noon pa. Kahit hindi ka pa Kristiyano, nandiyan na yung istorya ng paligid eh. Ang kailangan lang natin magpatuloy ngayon na nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa kanyang salita. Huwag tayong mawawala sa Kanya. Huwag tayong umalis sa Kanya. Huwag nating kalimutan ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang presensya, ang Kanyang pagsama. Ayan, at patuloy din pong pagbati kay Precious Gambon from Cayman Islands, Maricel Leonardo. Ay, salamat sa Diyos. Grabe. Bigay ko po ang final thoughts natin. Ito po yung final thoughts natin. The man after God's own heart. Ito ang nais ng Diyos. Ano ang gusto mo, Lord? Marami po akong hiniling sa iyo. Marami akong hiningi. Pero meron ako isang tanong, Lord. Ano ang gusto mo? Let your will be done in my life. Kapag ganyan po ang ating naisin, sasamahan po talaga tayo ng Diyos. Kayang pigilin ng Diyos ang mga Pilistino para makarating ng Gilgal? Dahil under control niya eh. Kaya niyang pigilan ang pagkatalo, pagkawasak, pagkasira, kamatayan sa buhay natin. Dahil siya ay under control niya yan. Kaya lang, we need to submit whatever the will of God is. We need to be after God's own heart. God, I love your presence. God, I love your move, oh God, sa buhay ko. Meron nga ako, 'di ba, yung 4 na corner ko at isa sa sinabi ko, God's presence is in me because I walk holy. Bakit? Ang holiness is God's after own heart. Ang love is God's after own heart. Ang patience is God's after own heart. Ang faith is God's after own heart. Yung po ang nasa puso ng Diyos. Iparanas sa atin yung kanyang kung sino siya sa buhay natin. At nakakatuwa ang Panginoon. Grabe, grabe, grabe. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. God, I thank you so much for these people na nag-join, nanood, at manonood pa. Iniling ko pa na dumaloy ang iyong mighty presence upon them. Ang grabe mong presensya ang maranasan ng bawat isa. Sa lahat na nanonood, maramdaman namin ang iyong pagkilos, pagsama, at huwag na kaming lumayo pa, umalis pa. Lord, hallelujah, may istorya kang ikinasa sa buhay namin. At ang nais mo, ito ay mangyari. Ito ay maganap. Hiniling ko po na patuloy na bumaba ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. At lagi mong ipaalala that we need to follow you. We need to love you. We need to embrace you. We need to tell you how much we love you, Lord. We would need to do what your will is. We really love you, Father God. Ooh, move, move mightily. Move mightily upon each one of us. Move mightily. Move, oh God. Shikura barabarakanda. Move, oh God. Salamat po ng marami. Salamat sa iyong kapangyarihan. Alam kong binibless mo ang lahat at sinasamahan mo. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Naku, napuno na po tayo ng mga taong pwede nating batiin pa. Ayan, sige, subukan natin ha. Jared Elioso, more blessings sa iyo. Ronald Cabio at saka si Meds, more blessings sa inyong dalawa. Maricel Leonardo, glory be to God. Si Pebs, Pastor Pebs Mendoza, si Mavic de Guzman, more blessings sa iyo. Belen Biala, Ate Belen, Belen Biala, more blessings sa iyo.
At siyempre, ayan, salamat sa mga nag-amen. Sila Sherwin Salayo, salamat sa inyong pag-amen. Sabi ni Lorena Rhea, I thank you, Lord. Let your will be done. Amen. Maricel Leonardo, hallelujah. Let your will be done at J1 family. Si Pebs, napakaraming puso ang nilagay. Maricel Leonardo, ganun din. Ay, purihin po ang Diyos. Salamat po sa inyong oras at panahon. Salamat sinamahan niyo po ako. At yan, si Dennis Salazar, nandiyan din po siya. At purihin po ang Diyos. Sabi ni Talen Gaila, Amen. Thank you, Lord. God bless. Yes, God bless. Hallelujah. Mhm. At salamat po sa marami pang yan. Sabi rin ni Pastora Ami, your will be done. Help us, Lord, to follow you upang magkaroon po ng magandang istorya ang buhay namin. Amen. Amen. Sabi po ni Marcel Cabral, Amen. Thank you, Lord. Kahit di po ako, dito po ako sa malayo, nagiging hadlang upang walang magiging hadlang upang di makarinig ako ng iyong mga salita at upang ako'y magpatuloy na sumunod sa inyo. Thank you, Lord, sa mga ginagamit mo. Ay, glory be to God. Joel Kens, more blessing. Pebs, thank you. More blessings sa inyong lahat. Kaya sa Diyos lahat ang papuri, pasalamat katiyan, at huwag kakalimutan ano yon? The best is yet to come. God bless po, and I love you all. At wala po tayo bukas dahil Sunday po yon. Lunes na po tayo magkita-kita. God bless everyone.